Ophelia's POV. Nagkatinginan kaming dalawa pero siya rin ang unang umiwas ng tingin. Yumakap na lang ako kay Alej na nasa gitna namin. Pumikit na ako dahil inaantok na talaga ako. Maaga akong gumising dahil bala ko ulit pumunta doon sa bahay ng Miracle Baby. Gusto ko rin nakamustahin ang kalagayan niya. Pero nagulat ako paglabas ko dahil nagluluto si Jandro at taplas siya. Litaw na litaw ang maganda niyang katawan, hindi ko maiwasan na manuyo ang lalamunan ko. Nakakainis dahil apektado ako sa kanya. Pero kaagad ko ring sinaway ang sarili ko. Tumikim ako at lumingon siya sa akin. Naglakad ako papunta sa kanya dahil kukuha ako ng tubig. Nasa tabi niya kasi ang dispenser. Nakaugalian ko na kasi na uminom ng warm water sa umaga. Marami rin kasing benefits ang pag-inom ng warm water tuwing umaga kaya talagang ginawa ko ng habit. Nagsalin ako ng tubig sa baso at ininom ko ito kaagad. Good morning, love. Malambing na sabi niya sa akin. Napatigil naman ako sa pag-inom ng tubig at hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. He kissed me. Kaya nalaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Nataranta ko bigla at naitula ko siya. Mabilis akong lumabas ng bahay at para magwalis sa bakuran. Bigla akong nainitan sa ginawa niya. Good morning, mommy! Masiglang bati sa akin ni Alej. Good morning, baby! Niyakap ko siya at hinalikan ko siya sa noo at pisngi. Sana, baby na lang din ako. Biglang sabi ni Jandro at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Anong problema nun? Wala sa sariling tanong ko. Gusto rin po kasi niya ng kiss, mami. Humahagik-hik na sabi ni Alej. Ha? Kasi po, mami, daddy also wants some lambing. Nakangiting sabi niya sa akin. Marami namang naglalambing sa kanya. Noong nakaraan nga nandun siya sa babae niya. Nakasimangot na sabi ko. Narinig mo yun, daddy? Nagsiselos po si mami? Baby, joke lang po. Mukhang tuwang-tuwa sa akin si Alej. Pinapasok ko na siya dahil tatapusin ko lang ang pagwawalis ko dito sa bakuran. Marami kasing dahon na nahuhulog mula sa mga puno ng kahoy na nasa paligid. Love, breakfast na tayo, tawag sa akin ni Jandro. May kakaiba talaga sa kanya. Simula pa kagabi tinatawag niya akong love. Ano bang kinain niya? Tapos parang ang bait na niya. Pero hindi dapat ako magpalinlang sa kanya dahil sigurado ako niloloko lang niya ako. May babae nga siya nung nakaraan kaya imposibleng bumait siya. Pumasok na ako sa kubo, naghuhugas muna ako ng kamay bago umupo sa tabi ni Alej. Magsuot ka nga ng damit, nasa harap ka ng pagkain. Utos ko kay Jandro dahil distracted ako sa katawan niya. Sorry, love, sagot niya sa akin at tumayo siya para kunin ang sando niya. Umiwas naman ako ng tingin dahil sa harapan ko pa naman siya nagsuot ng damit. Mami, bakit po pawis na pawis ka? Tanong bigla sa akin ni Alej. Sorry baby, ang init kasi. Sagot ko sa kanya. Akmang kukuha na sana ako ng face towel para ipuna sana sa mukha ko pero napaupo ulit ako. Kasi bigla na lang pinunasan ni Jandro mga pawis ko sa mukha. Natulala ako sa ginawa niya. Nahimasmasan lang ako dahil niyugyug ako ni Alej. Hiyang-hiya ako sa mga oras na to. Parang gusto ko na lang na mabiyak ang lupa at kainin ako. Eat ka na, mami! Nakangiting sabi sa akin ni Alej. Baby, busog na ako. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. Paano ka mabubusog, love? Hindi mo pa naman tinikman ang pagkain mo. Maliban na lang kung busog ka na sa kakatitig sa... Shut up! Buli ako sa kanya, sinamaan ko siya ng tingin. Love, nakatingin na tawag niya sa akin. Huwag ka nga masyadong feeling dyan, Mr. Sandoval. Matari na sabi ko sa kanya. Okay po, Mrs. Sandoval. Nakangising sabi niya. Enough na po, eat na tayo, sad sa amin ni Alej. Ang sarap po ng breakfast ngayon, mami, sabi sa akin ni Alej. Sakto lang baby, mas masarap magluto si Almaro, sagot ko sa kanya. Ophelia, bigas ni Jandro sa pangalan ko kaya lihim ako napangiti. Sino si Almaro, mami? Inosenteng tanong sa akin ni Alej. First love ko, bati sa bastard. Nakangiting sagot ko kay Alej. Ibig po bang sabihin hindi si daddy ang first love mo? Tanong pa ulit sa akin ni Alej. Tumingin ako kay Jandro and he looks pissed off. Kaya nginitian ko siya.
Yes baby, he's not my first love. Pagsisinungaling ko kay Alej. It's okay daddy. Don't be sad. Sad nito sa daddy niya. I'm not sad dahil hindi rin naman siyang first love ko. It's your mom, she was my first love. Nakangiting sagot ni Jandro. Pinanliitan ko na lang siya ng mata. Inaasahan ko naman na hindi ako dahil may isang cute na nga silang anak eh. Pero bakit may kaunting kirot pa rin? Siguro dahil sa minahal ko talaga siya. Kasi ang totoo siya ang first love ko. Kumain na lang ako at hindi ko na binigyan pansin ng puso ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin. Pagkatapos namin kumain ay naligo na kami dahil sasama raw sila sa akin na pumunta doon sa baby. Jandro, tawag ko sa kanya. Yes love. Pwede ba ako manghiram ng pera sa'yo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Kasi gusto kong ibili ng prutas yung babae kagabi. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Okay love, nakangiting sabi niya sa akin. Nang makagayak na kami ay bumiyahin na kami. Pero dumaan muna kami sa isang maliit na tindahan ng mga prutas. Si Jandro na lang ang bumaba para bumili. Naiwan kami ni Alej sa loob ng kotse. Nang matapos na si Jandro sa pamimili ay kaagad kaming bumiyahe papunta sa bahay nila. Nakangiti akong sinalubong ni kuya. Kamusta po mag-ina niyo? Tanong ko sa kanya. Sa awa ng Panginoon ay maayos naman po sila. Maraming salamat po. Sagot niya sa akin. Binigay ko sa kanya ang prutas. Nahihiya pa siyang tanggapin pero pinilit ko siya. Pumasok kami sa loob at binuhat kong baby. Mami, akin siya paglaki niya. Biglang sabi ni Alej. Ikaw talaga, huwag mo sabihin yan. Piliin mo kung sinong mahal mo. Bata ka pa't marami pang magbabago. Pero kung sakali na siyang magugustuhan mo ay huwag mo siyang papaiyakin ha? Sabi ko kay Alej. Opo mami. Nakangiting sagot sa akin ni Alej at hinawakan niyang kamay ng baby. Nagtagal pa kami ng 1 oras bago kami umuwi. Pero hindi kami dumiretso sa kubo dahil may dinaanan pa kami na kainan. Ang sabi nila ay masarap ang pagkain binibenta nila dito. Tama naman sila dahil dito na kami kumain ng lunch. Eto na bang asawa mo, senyorito? Tanong ng isang matanda. Opo, Nanay Dory. Kay gandang bata naman pala nito. Siya ba yung Hindi po, Nay. Mabilis na sagot ni Jandro. Magandang tanghali po. Ako po si Ophelia. Pakilala ko sa kanya. Ako naman si Dory. Ako ang dating yaya ni Cyrus. Pakilala niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Mukha naman siyang mabait. Kumain ka ng marami. Ako nagluto ng mga yan. Salamat po. Nagustuhan ko rin kasi masarap po kayo magluto. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ang galing mo talagang pumili anak. Saad nito kay Jandro. Oo naman po. Nakangiting sabi ni Jandro sa matanda. Busog na busog ako dahil marami talaga ang nakain ko. Habang nasa biyahe kami pa uwi sa kubo ay nakatulog si Alej sa hita ko. Kaya pagdating namin ay kaagad siyang binuhat ni Jandro papasok sa loob ng bahay. Maingat niya itong nilapag sa kama. Ako naman ay humiga din dahil nakaramdam din ako ng antok. Nagising ako dahil may naririnig akong ugong ng mga sasakyan. At sa tingin ko ipapala yung mga ito ngayon. Bumangon ako at mabilis na lumabas. Pero para akong napako sa kinatatayuan ko nang makita kong mga nasa harapan ko. Is this real? Tanong ko kay Jandro. Dahil hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o totoo na ito. Yes, love. Sagot niya sa akin. Tumakbo at bigla ko siyang niyakap na sobrang higpit. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sobrang saya ng puso ko. Umiyak ako na sobra dahil hindi ko inakalang gagawin niya ito para sa akin. Thank you. Umiyak ako habang nakayakap ako sa kanya. Hush, don't cry love. Sabi niya sa akin. Why are you doing this? Tanong ko sa kanya. Because I want you to be happy. Tuwing nakikita kitang masaya sa ginagawa mo ay lalo ako natatakot na iiwan mo ko. Sagot niya sa akin. Tumingala ako sa kanya na puno ng luha ang mga mata ko ng luha. I saw the sincerity in his eyes. Ginagawa nito para hindi ko siya iwan? Mahal ba talaga niya ako? Biglang tanong ko sa sarili ko. Jandro, umiiyak na bigkas ko sa pangalan niya. I want to start again. Alam ko na malaki ang galit mo sa akin, na hindi mo ko kayang patawarin. Kaya habang nandito ka sa tabi ko, ay gusto ko na gawin ang mga lahat ng gusto mo. Dahil alam kong darating ang araw na aalis ka na. At alam kong marami kang matutulungan kapag kompletong mga gamit mo.
Hilam ang mga luhang sabi niya sa akin. Thank you so much. Tumingkayad ako at tinalikan ko siya sa labi. Naramdaman ko na tinugon niya ang halik ko. Hindi ko alam kung bakit ba niya ito ginagawa sa akin. Sobrang niyang pinasaya ang puso ko. Masaya ako dahil may magagamit na ako kapag nagpapaanak ako sa mga buntis dito. Kaya tumatalo ng puso ko sa saya dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya ito para sa akin. Alam ko na sa ginagawa niya ay magagalit ang mami niya. Pero ginagawa niya pa rin para sa akin. Kaya itong puso nalilito na naman. Hindi na naman alam ang dapat gawin. Bumibilis na naman ang tibok niya at natatakot na naman ako. Takot akong bumalik ulit ang pagmamahal ko sa kanya kasi baka masaktan na naman ako. I love you. Mahinang sabi niya habang pinupunasan ng mga luha ko gamit ang mga daliri niya. Lalong bumuhos ang mga luha ko sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko. Kitang-kita ko sa mga mata niyang seryoso siya sa sinasabi niya. Tumigil ka na sa pag-iyak at baka akalain ni Alej inaaway kita. Nababawasan ang ganda mo kapag umiiyak ka. Pabirong sabi niya kaya bigla ako napangiti. Mas maganda ka kapag nakangiti ka, sabi niya sa akin. Pero pinapaiyak mo ko, wala sa sariling bulalas ko. Check mo ng mga to, baka may kulang sa mga binili ko. Pag-iiba niya sa usapan namin. Lumapit ako sa mga box at isa-isa ko itong tiningnan. Napangiti ako dahil kumpletong lahat ng kailangan ko. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Ngayon ay marami na ako matutulungan sa asyenda nila. Ang tulong ay pinagkait ng mommy niya sa mga tao dito, lalo na sa mga buntis. Pumasok ako sa loob ng bahay at si Jandro naman ay inayos sa mga box sa labas. Saktong pagpasok ko'y kagigising lang ni Alej. Mommy, are you okay? Tanong niya sa akin. Yes, baby. What happened to your eyes, mommy? Tanong niya sa akin. Okay lang po ako. Malambing na sabi ko sa kanya. Inaway ka po ba ni daddy? Lagot talaga siya sa akin. Ang sabi niya hindi ka na niya papaiyakin. Parang matandang sabi nito sa akin. Baby, hindi po ako pinaiyak ni daddy mo. I cried because I was happy. Sabi ko sa kanya, bakit ka po happy? Umiyak po ako kasi bumili si daddy ng mga gamit ko. At ngayon, marami na tayong matutulungan na pregnant woman. Di ba nakakatuwa? Kaya happy ako. Really, mommy? Ang bait naman po ni daddy. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaya bati muna kami ngayon. Nakangiting sabi ko sa kanya. Bati kayo ngayon tapos sa susunod po love niyo na po siya ulit? Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas para pumunta sa daddy niya. Ako naman ay masayang nagluluto ng dinner namin. Habang nagluluto ako'y pumasok ang mag-ama. Lumapit sa akin si Jandro habang nakaupo sa couch si Alej at nagbabasa ng books. Mukhang masarap ito, love. Pabulong na sabi niya. Opo, kasing sarap ko. Pabirong sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla na lang niya ako niyakap mula sa likuran. Ikaw ang pinakamasarap sa lahat. Bulong pa niya sa tenga ko. Amoy pawis ako. Doon ka na muna kay Alej at malapit na rin naman ako matapos. Sabi ko sa kanya. Okay. Aniya sa akin at tinalikan niya ang buhok ko. Nakahinga ako ng maluwag na makaalis na siya sa tabi ko. Nakakainis dahil bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko at parang may mga paru-paro sa loob ng tiyan. Pinilit kong kumilos ng normal. Nang matapos na ako magluto'y inayos ko na ang mesa. Habang naghahain ako'y may narinig kaming kumakatok. Hinayaan ko na lang si Jandro ang magbukas ng pintuan at ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Ma'am, umuwi na kayo. Bakit? Pinagbabawalan mo ba akong pumunta dito? Galit na tanong nito. Ma'am, baka nakakalimutan mo ako pa rin ang ina mo? Bakit? Mas pinipili mo na bang babaeng yan? Galit na sigaw nito kaya mas lumapit na ako sa kanila. Love, tawag ko kay Jandro. Love! Cyrus! Sigaw nito sabay sampal kay Jandro. Doon ka na sa loob, love. Utos sa akin ni Jandro. Ang bobo mo! Hindi nga ako nagkamali na tatraidorin mo ko! Ang tanga mo! Sigaw pa nito kay Jandro. Sinampal niya ulit si Jandro. Ilang beses niya itong ginawa habang si Jandro'y tahimik lang at hindi nagsasalita. Hinahayaan niya lang nasaktan siya ng mami niya. Bigla ako nasaktan. Hindi ko kaya makitang sinasaktan siya ng mami niya.
Akmang hampasin siya nito ng tungkod ay niyakap ko bigla si Handro. Nasaktan ako dahil malakas ang pagkakapalo niya. Pero hindi ko to ininda. Love, tawag sa akin ni Handro. Okay lang ako, nakangiting sabi ko sa kanya. Umalis na kayo ma'am, mahina akong sabi ni Handro. Ako pang pinapaalis mo? Galit na sigaw niya. At sino po bang gusto niyo umalis? Ako? Sige, itapon niyo na ako kung saan niyo gusto. Sigaw ko sa kanya dahil sa sabog ng puso ko sa galit. Yun naman talagang plano. Ang itapon ka at hayaan kang mamatay na. Pero dahil tanga itong anak na namana niya sa tatay niya, kaya nandito ka pa rin ngayon. Sigaw niya sa akin. Mom, please leave. Mag-usap na lang tayo bukas. Mahina akong pakiusap ni Handro sa ina niya. Hindi na nagsalita ang mami niya at tumalikod na to. Pero bago ito umalis sa isang masamang tingin ang pinukol niya sa akin, tumingin din ako sa kanya ng walang emosyon. Ngayon ko napatunayan na siya talagang nasa likod ng lahat ng ito. Pasok na tayo, love, sabi sa akin ni Handro. Masakit ba? Tanong ko sa kanya habang hawak kong pisngi niya na pulang-pula. Hindi, bukas pumunta tayo sa doktor. Baka mapano ang likod mo, sabi niya sa akin. Wag na, okay lang ako, sagot ko sa kanya. Pero kapag sumakit, sabihan mo ko ha. Sabi niya sa akin, ngumiti ako sa kanya at niyaya ko na siya na pumasok na sa loob. Nataranta ako dahil nakita kong umiiyak si Alej, kaya mabilis ko siyang dinaluhan. Baby, bakit ka umiiyak? Naiyak lang po ako sa binabasa ko, sagot niya sa akin habang nakatingin sa daddy niya. Alej, don't cry na dahil okay lang kami ng daddy mo, sabi ko sa kanya. Dahil alam ko na kahit hindi niya sabihin sa akin ay alam ko na nakita niya ang lahat. At nasasaktan ako na pati ang batang inosente ay nadadamay sa galit nila sa akin. Kaya hindi ko na rin napigilan ang luha ko. Humagulhol ako sa harapan nilang dalawa. Mommy! Tawag sa akin ni Alej. I'm sorry kung ako naging dahilan ng gulo sa pamilya niyo. Pero inosente naman ang pamilya namin. Kung alam niyo lang pinagdaanan ko nung dinukot ako ng daddy mo, Handro. Hindi niyo alam ang mga ginawa niya sa akin. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot nang biglang bumalik sa alaala kong lahat. Mommy! Huwag mo kong hawakan. Mommy, ako po ito si Alej. Love, calm down. Mommy, okay lang po ba kayo? Kami po ito ni Daddy. Bigla akong nahimasmasan sa narinig ko. Huminga ako ng malalim dahil bigla na naman akong nawala sa sarili ko. Tumingin ako sa kanila at mabilis akong niyakap ni Alej. Mommy, okay ka na po ba? Tanong niya sa akin. Okay na po ako, kumain na tayo. Pilit ang ngiting sabi ko sa kanya. Hindi ko gusto na magbigay ng takot sa kanya dahil sa ikinilos ko. Are you sure? Tanong sa akin ni Handro. Oo, okay lang po ako. Sagot ko sa kanya at ngumiti pa ako. Naging tahimik ang hapunan namin. Hanggang sa natapos na kami, tulog na mag-ama at ako naman ay dilat pa rin. Hindi ako dalawin na antok. Masaya ako dahil sa wakas ay may gamit na ako. Pero biglang nagkaroon ng pangambang puso ko. Kung papaniwalaan ko bang sinabi ng mommy niya, talaga kayang sinuway siya ni Handro? Mahal ba talaga niya ako? Napatingin ako sa kanya at hindi ko maiwasang hindi masaktan kapag naalala ko ang pananakit sa kanya ng mommy niya. Hindi man lang kasi siya nag-react at inaalang niya na saktan siya. May ganun ba talagang magulang? Kaya ba talaga nilang saktan ng anak nila? Para saan? Lumaki ako sa pangaral sa akin ng mommy ko. Alam ko na mali ang sumuway sa magulang, pero hindi ba pwedeng sumuway ang anak lalo na kapag hindi naman tama ang ginagawa ng magulang nila? Ngayon ko mas naiintindihan na dinadami niyang mga anak niya sa paghihiganti niya. Bumangon ako at lumabas ako sa silid namin. Kahit anong gawin ko hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang nangyari kanina na tuwing pipikit ang mga mata ko'y nakikita kong pananakit kay Handro at ang pag-iyak ni Alej. Balak ko na lang gumawa ng mga listahan ng stocks namin para alam ko rin kung may gagamitin pa ba ako. Ilalaban ko to kahit na maging dahilan pa ito na mas matinding galit sa akin ng mami ni Handro. Dahil binigay ito ni Handro sa akin at itutulong ko ito sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Hindi ka pa natutulog? Biglang tanong sa akin ni Handro. Hindi pa ako inaantok at hindi ko pa kayang matulog. Sagot ko naman sa kanya. Iniisip mo pa rin bang ginawa ni mami? May nakikita kong lungkot sa mga mata niya. Handro, pwede ba ako magtanong sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ano yun?
Totoo bang mga sinabi ng mami mo? Tanong ko sa kanya at umiwas siya ng tingin sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya dahil hinihintay ko magiging sagot niya sa tanong ko. Matulog na tayo, malalim ng gabi. Sabi niya sa akin. Huwag mong ibahin ang usapan, gusto kong malaman ng totoo. Balak niyo ba talaga akong hayaan na lang noon? Plano niyo ba talagang patayin ako? Tanong ko sa kanya. May magbabago ba kapag sinagot kong tanong mo? Tanong niya sa akin. Oo, dahil gusto kong malaman kung totoo ba at gusto kong malaman ang dahilan mo. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Mas mabuti nang hindi mo alam ang lahat. Sabi niya sa akin at akmang aalis. Mahal mo ba ako? Matapang na tanong ko sa kanya. Oo, mahal kita. Sobrang mahal kita. Pero alam ko na hindi tayo pwede dahil hindi ko na kayang alisin ang lahat ng sakit na ginawa ko at ng pamilya ko sa'yo. Mahalin man kita ay alam ko na hindi mo rin ako mamahalin. Sagot niya sa akin na may malungkot na boses. Minahal kita. Yun ang totoo. Pero masisisi mo ba ako? Nasaktan ako at sinaktan mo ko. Marami kang ginawang hindi maganda sa akin. Pero bakit? Bakit mo ko kailangang saktan kung mahal mo ko? Umiyak na tanong ko sa kanya. Dahil mahal ko rin sila. Dahil mahal ko rin ang pamilya ko. Hindi mo ko maintindihan kahit sabihin ko pa sa iyong lahat. Sabi niya sa akin. Bakit hindi mo ipaintindi sa akin? Bakit hindi pwede? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Matulog ka na, love. Sabi niya sa akin at pinunasan niyang mga luha ko. Okay, sagot ko sa kanya. Hindi ko na ipinilit pa na pag-usapan namin to. Pumasok na lang kami sa silid namin. Hinalikan niya ako sa noo. Tumalikod ako at tahimik na umiiyak. Gusto ko lang namang maintindihan ang lahat. Nasaktan ako kasi inamin niya sa akin na mahal niya ako. Pero hindi kami pwede at hindi ko alam kung sakaling mahalin ko siya ulit ay magiging masaya ba kami. Pero alam ko sa sarili ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya at sinungaling ako kung sasabihin kong wala na akong pagmamahal sa kanya. Tahimik akong umiiyak dahil ang sakit ng dibdib ko. Gusto ko rin sabihin mahal ko siya pero kaya ko bang mahalin siya? Ang mahalin siya ng kagaya ng dati. Umiyak ako na umiyak hanggang sa nakatulog na ako. Good morning, Mommy! Nakangiting bati sa akin ni Alej at tinalikan niyang pisngi ko. Good morning. Nakangiting sabi ko sa kanya. Mommy, umalis po si Daddy. Ang sabi niya 1 linggo po siyang mawawala. Saad niya sa akin. Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, Mommy. Pumayag ba siya na dito ka sa akin? Tanong ko sa kanya. Opo, Mommy. Ang sabi po niya wag po kitang iwan at wag raw kitang bigyan ng sakit ng ulo. Samahan daw kita? Nakangiting sabi sa akin ni Alej. Alej, sa tingin mo mahal ba talaga ako ng daddy mo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Opo, kasi palagi po siyang sinasaktan ni Lola pero pinaglalaban niya po kayo. Noong kinulong ka nila ay tinakot po niya si daddy na ano? Tanong ko sa kanya. Nasasaktan po nila ako. Narinig ko po kasi nag-hide po ako sa ilalim ng table. Umiiyak na sabi niya sa akin. Ako pong dahilan kaya sinasaktan ka ni Daddy. Sorry po, Mommy. Umiiyak na sabi niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi niya. Naiko yung kumpalad ko. Galit ako dahil hindi ko alam na ganitong ginagawa nila. Kaya ba may mga pasasya sa likod noon? Bakit hindi ko man lang naisip yun? Baby, palagi mong iisipin na kahit masaktan ako, hindi mo yun kasalanan. Simula ngayon, matuto ka ng takpan ng tenga at ipikit ang mga mata mo kasi hindi mo dapat ito nakikita at naririnig. Kapag may naririnig kang hindi maganda, palagi mong isipin ang mga magagandang memories na meron ka. Pero wala po akong magandang mga memories. My mom left me because she didn't love me. Kaya kahit sinasabi niyo pong isipin kong beautiful memories na meron ako, hindi ko alam kung meron. Umiyak na sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay naalala ko si Tita Patty. Nasaktan ako para sa kanila. Ako kasi, kahit na nahihirapan ng mami ko noon ay marami pa rin kaming magagandang alaala. Alej, listen to me. From now on, let's make happy memories. I promise you, hindi na ako aalis. Sasamahan kita dito. Hindi ka man galing sa akin ay mamahalin kita na galing sa akin mismo. Hanggat alam ko na mahal niyo ako ni Jandro, ay mananatili ako dito. Kahit gaano kahirap ay kakayanin ko. Sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at umiyak siya. Eto na nga bang sinasabi ko.
Ang kinatatakutan ko na darating ang araw na mapapamahal ako kay Alej. Paano ko ba hindi mamahalin ng katulad niya? Buo na ang loob ko, babaguhin ko ang asyendang ito at sisimulan ko sa paraang alam ko. Nagbago ng plano ko. Gusto kong subukin ang pagmamahal sa akin ni Andrew. Dahil alam ko na kung mahal niya ako, ay ibibigay niya sa akin ang tunay kong kalayaan na walang kahit na anong papel na kailangan kong pirmahan. Bubuksan kong puso ko ulit at susugal ako sa laro ng pag-ibig na hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako. Alam ko na matatag ako at pinalaki ako ni Althea Cruz Fierro na maging isang fighter. Dalawa lang ang meron ako sa ngayon. Ang sumaya o masaktan. Inasikaso ko si Alej. Mahinahon na kami pareho. Pinakain ko siya at inasikaso ko siya dahil simula ngayon ako nang mag-aalaga sa kanya. Pero nagulat ako noong lumabas kami ay may dumating na mga trabahador. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ko sa kanila. Magandang umaga po, senyorita. Pinapunta po kami ni Senyorito Cyrus dito. Sagot sa akin ng isa sa kanila. Pinapunta? Nagtatakan tanong ko sa kanila. Ngayon po kasi namin sisimulan ang paggawa ng klinik niyo. Parang nabingi ako sa narinig ko. Klinik ko? Gagawa ng klinik ko? Tanong ko sa sarili ko. Klinik po? Opo, katunayan po noong nakaraan pa po niya sinabi sa amin to. Ang akala nga po namin ay sa susunod na linggo pang simula namin. Pero may mga parating na po palang mga materyales ngayon. Sagot niya sa akin. Tumulong luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ba itong nararamdaman ko. Ako? Magkakaroon ng klinik dito? Klinik ko? Paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko. Andrew, nasan ka ba? Bakit wala ka dito ngayon? Umiiyak na ako ngayon at wala akong pakialam sa mga taong nasa paligid ko. Ano sa tingin niyang ginagawa niyo? Napalingon ako dahil biglang dumating ang mami ni Andrew. Ano kayong mangyayari ngayong tila sinusuway na ni Andrew ang ina't pinaramdam na niya ang pagmamahal niya kay Ofelia? Matuloy kaya ang planong pagpapagawa ng klinik ni Alejandro para kay Ofelia? Ngayong numero 1 kasalungat nito ang ina. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.